Ang Sumpa ng Dilim. Noong 1971, lumipat ang isang pamilya sa isang malawak na bahay sa Harrisville, Rhode Island. Ang bahay ay napapalibutan ng kagubatan at may malawak na bakuran, perpekto para sa malaking pamilya na ito. Ngunit mula pa lang sa kanilang unang araw, may kakaibang aura na ang bahay. Habang nag-aayos ng mga gamit, natagpuan nila ang isang lumang basement na tila hindi pa nagagalaw ng maraming taon. Madilim ito, puno ng alikabok at may mga sirang muebles. Napansin din ng mga anak na may mga kakaibang marka sa sahig, parang mga guhit na hindi bahagi ng disenyo ng bahay. Sa unang gabi nila, naramdaman ng pamilya ang malamig na simoy ng hangin kahit hindi ito dapat ganoon kalamig. May narinig silang mahihinang katok mula sa loob ng bahay. Ngunit sa pag-aakalang normal lang ito dahil bago pa lang sila sa lugar, hindi nila ito masyadong pinansin. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimulang mapansin ng pamilya ang mga kakaibang bagay. Ang mga pinto ay bumubukas at sumasara ng kusa kahit walang hangin. Ang kanilang aso na dating masigla ay ayaw pumasok sa bahay at tila takot na takot sa isang bahagi ng bakuran. Isang gabi, nagising ang isa sa mga anak nang maramdaman niyang may humihila sa kanyang kumot. Akala niya ay isa sa kanyang mga kapatid, ngunit nang tumingin siya sa paligid, nakita niyang mahimbing na natutulog ang lahat. Sa kanyang gilid, napansin niya ang isang aninong nakatayo sa dilim, pero nang pinikit niya ang kanyang mata at muling dumilat, nawala ito. Kinabukasan, ang ina ng pamilya ay nagising na may malalalim na pasa sa kanyang katawan. Hindi niya maalala kung paano niya ito nakuha. Habang tumatagal, parami ng parami ang lumalabas sa kanyang katawan tuwing umaga. Napansin ng ama ng pamilya na lahat ng orasan sa bahay ay tumitigil sa eksaktong 3:07 ng umaga. Tuwing susubukan niyang ayusin ang mga ito, bumabalik lang ito sa parehong oras kinabukasan. Samantala, isang gabi, naglaro ang dalawang anak ng hide and clap. Habang naghahanap, nakarinig ang isa sa kanila ng pagpalakpak mula sa isang aparador sa kanilang kwarto. Sa pag-aakalang kapatid niya ito, binuksan niya ang aparador. Pero wala siyang nakita. Ngunit nang isara niya ito, may dalawang kamay na lumitaw sa dilim at muling pumalakpak. Nagsimulang lumaganap sa bahay ang isang matinding amoy ng nabubulok na laman. Kahit anong linis ang gawin nila, hindi ito mawala. Isang gabi, nagising ang ina ng pamilya nang maramdaman niyang may humihila sa kanyang paa. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, nakita niyang may isang itim na anino sa dulo ng kanyang kama. Hindi ito gumagalaw, pero ramdam niya ang matinding takot. Samantala, ang isa pang anak ay nagising at nakita ang isang babaeng duguan ang mukha sa ibabaw ng kanyang kama. Hindi siya makagalaw sa takot. Nang sa wakas ay makagalaw siya, biglang naglaho ang babae. Ngunit naiwan sa unan ang isang itim na marka ng kamay.
Habang nag-iisa sa sala, nakita ng ina ng pamilya ang isang anino ng babae na nakatayo sa tuktok ng hagdanan. Nang tiningnan niya ito ng mabuti, ang babae ay nakangisi at mukhang galit. Sa parehong gabi, nagising ang isa sa mga anak at nakita niyang may nakadungaw sa kanyang kwarto mula sa aparador. Isang matandang babae na mukhang galit. Biglang nagdilim ang paligid at narinig niya ang isang mahinang tinig na nagsasabing, "Akin ka na." Dahil sa sunod-sunod na kababalaghan, humingi ng tulong ang pamilya sa isang paranormal investigating couple. Matapos ang masusing pagsisiyasat, natuklasan nilang ang bahay ay dating pag-aari ng isang babaeng nagngangalang Bathsheba na sinasabing isang mangkukulam. Noong 1800, isinumpa umano ni Bathsheba ang lupa bago siya nagpakamatay. Lahat ng tumira sa bahay ay nakaranas ng trahedya. May mga nagpakamatay, may mga pinatay, at may mga nawala ng walang bakas. Natuklasan ng paranormal investigators na ang espiritu ni Bathsheba ay naghahanap ng katawan na masasapian upang ipagpatuloy ang kanyang sumpa. Ang target niya, ang ina ng pamilya. Tuwing madaling araw, nagsisimula ng magbago ang ugali ng ina. Nagiging agresibo siya, parang wala sa sarili, at may mga pagkakataong nakatayo siya sa dilim nang hindi gumagalaw. Isang gabi biglang sumigaw ang ina ng pamilya at bumagsak sa sahig. Nang lapitan siya ng kanyang asawa, nakita niyang umiitim ang kanyang mata at tila lumulutang ang kanyang katawan. Nagdesisyon ng paranormal investigators na kailangang gawin ang isang exorcism dahil malakas na ang kapangyarihan ng espiritu. Sa basement ng bahay isinagawa ang exorcism. Nang simulan ito, biglang nawala ang ilaw at nagsimulang magbagsakan ang mga gamit. Ang katawan ng ina ay lumutang sa ere habang bumubulong siya nang hindi maintindihan mga salita. Nagsimula siyang magsuka ng itim na likido at ang kanyang mukha ay mukhang hindi na kanya, tila ibang nilalang na ang nasa loob niya. Sa kalagitnaan ng eksorsismo, naglabas ang espiritu ng kanyang buong galit. Nagbukas at nagsara ang lahat ng pinto. May narinig silang isang malakas na sigaw mula sa kisame. At ang buong bahay ay tila yumanig. Nang magsimulang tawagin siya ng kanyang mga anak at ipaalala kung sino siya, biglang napahinto ang ina. Lumabas mula sa kanyang katawan ang isang maitim na anino at naglaho sa hangin. Matapos ang matinding laban, unti-unting bumalik sa normal ang bahay. Ngunit nananatili ang pakiramdam na hindi ito ganap na ligtas. Habang umaalis ang pamilya, isang bata ang sumulyap sa bintana at nakita niyang may isang babae sa itim na damit na nakangiti sa kanila mula sa loob ng bahay.